Isang babae ang hindi sinasadyang pumasok sa opisina ng doktor at hindi inaasahang nakita ang lalaking doktor na nagpapalit ng damit. Pero hindi balak ni Lu Fangning na umalis. Sa halip, nanatili siyang nakatingin sa katawan ni Ling Rui. Nang marinig niya ang pag-uusap ni Lu Fangning sa telepono, doon lang siya natuklasan ni Ling Rui. Nang makita niya kung gaano kabilis na inaayos ni Lu Fangning ang kanyang trabaho, agad siyang natigilan at sinabing, "Hello, nasaan ako ngayon?" "Ah, hindi bale. Hindi naman iyon mahalaga. Magkita na lang tayo sa lobby ng ospital." Hindi inaasahang, pagkatapos ibaba ang telepono, si Lu Fangning ay umupo ng tuwid sa upuan at sinabing tapos siya at sinabihan si Ling Rui na magpatuloy. Nalito si Ling Rui, kaya lumapit siya sa harapan ni Lu Fangning at tinanong siya kung gusto pa niyang tumingin. Hindi inaasahang biglang binuksan ni Lu Fangning ang kanyang pitaka at sinabing nakalimutan niyang dalhin ang kanyang business card at sinabing formal silang magpapakilala sa susunod. Kahit na pinigilan ni Ling Rui si Lu Fangning sa upuan, sinasabing ang opisina niya iyon, hindi lang siya tinitigan ni Lu Fangning kundi tinukso pa niya ito at hiningi pa ang kanyang numero ng telepono at WeChat. Sa sandaling ito, may narinig na tawag mula sa mga kasamahan para kay Ling Rui at nakita niyang tumayo si Lu Fangning upang umalis. Hindi lang siya hinila ni Ling Rui para paikutin ng 360 degrees, kundi nagtaba sila sa likod ng kurtina at sinenyasan pa siya na huwag magsalita. Nakita ng mga kasamahan na hinila ni Ling Rui ang kurtina sa gitna ng araw, kaya iniabot nila ang kanilang kamay upang hilahin ito. Ngunit, mahigpit na hinawakan ni Ling Rui ang kurtina, kaya nagkunwari ang mga kasamahan na umalis at bigla silang bumalik at biglang hinila ang kurtina. Hello, tahit na hinila ulit ng kasamahan ang kurtina. Ang makita tuluyan nang umalis ang kasamahan, humingi ng paumanhin si Lu Fangning kay Ling Rui dahil siya ang nakagulo sa kanya. Kahit tinanggap ni Ling Rui ang paghingi ng paumanhin, pinapaalalahanan din niya si Lu Fangning na huwag nang gawin iyon sa susunod. Ngunit ipinakita ng assistant sa kanya ang maraming profile ng mga lalaking may potensyal. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapasa sa kanyang paningin. Kahit nang pumunta siya sa ospital kasama ang kanyang matalik na kaibigan, hindi sinasadya siyang nagkita ulit sila ni Ling Rui. Hindi pa nakakapagsalita si Lu Fangning kay Ling Rui nang umalis na ito, kaya kinuha niya ang inumin at lumabas para hanapin siya. Sa huli, hindi sinasadyang nasugat ng kanyang hikaw ang kanyang lid. Sa sandaling ito, narinig ang nag-aalalang boses ni Ling Rui. Sa simula, pinansin ni Lu Fangning. Ngunit nang makita niyang aalis na si Ling Rui, nagkunwari siyang mahina. Wala siyang ibang magawa kundi samahan si Lu Fangning para gamutin ang niyang sugat. Hindi inaasahang pagkatapos gamutin sugat, kinuha ni Lu Fangning ang magnifying glass sa mesa at pinagmasdan si Ling Rui. Mula ulo hanggang labi, kahit pinaalalahanan na siya ni Ling Rui na maaari na siyang umalis, hindi inaasahang biglang nagsalita si Lu Fangning. Tinanong niya si Ling Rui kung gusto niya siyang pakasalan. "Ano, ang ibig kong sabihin, mayroon ka bang girlfriend?" Isang lalaki na nagbago ang paningin niya tungkol sa mga taong utangan. Hindi niya inaasahan na ang kabilang panig ay ang taong minsan niyang tinanggihan. Si Lu Fangning, ang general manager ng Luming Group, ang ate ni Lu Fangyu, at ang pinagkakautangan ng kanyang tiyahin na si Yazhan. "Ako ang taong dapat mong panagutan." Kahit handang tulungan ni Ling Rui ang kanyang tiyahin na pasanin ang lahat ng utang, dahil malaki ang halaga, maaaring kailangan niya ng palugit na oras para bayaran ito. Ngunit sinabi ni Lu Fangning na mayroon siyang napakagandang plano para sa kanilang dalawa na kung pakakasalan lang siya ni Ling Rui at mananatili sila sa isang taon na relasyon ng kasal, ang utang ay mawawala na. Ngunit hindi inaasahang tinanggihan siya ni Ling Rui. Tungkol naman sa utang ng tiyahin niya, mag-iisip siya ng isang partikular na plano sa pagbabayad at ipapaalam niya ito kay Lu Fangning. Dahil sa pagtanggi, naging masama ang mood ni Lu Fangning, kaya pinayuhan siya ng kanyang assistant na maglaro ng card ng damdamin upang makita ni Ling Rui ang kanyang sinseridad at kasiglahan. Hindi inaasahang, sa sumunod na araw, kinulit din ni Tang Pingping si Ling Rui. Nang makita ni Tang Pingping na ayaw siyang pansinin ni Ling Rui, sinadya niyang magkunwari na matumba, ngunit hindi inaasahang inalalayan siya ni Lu Fangning. Hindi lang ibinuking ni Lu Fangning ang kanyang pagkukunwari, kundi inakbayan pa niya si Ling Rui at sinabing siya ang kanyang lalaki. Kaya nag-away sina Tang Pingping at Lu Fangning. Nang makita na mag-aaway na ang dalawa, mabilis na umawat si Ling Rui at sinabihan si Lu Fangning na summa sa kanya. Mali ang intensyon ni Lu Fangning at iyon ay ang pakasalan siya ni Ling Rui. Ngunit naramdaman ni Ling Rui na naging malinaw na siya, ay muli niyang tinanggihan si Lu Fangning. Kahit na pagkatapos nito, pinayuhang assistant si Lu Fangning na maaaring gumamit ng abogado para bigyan ng pressure si Ling Rui. Hindi gustong gawin ni Lu Fangning ang paraang ito, ngunit nagpadala sa kanya si Tang Pingping ng isang litrato, na isang group photo nila ni Ling Rui. Dahil dito, nagalit si Lu Fangning, kaya kaagad siyang nag-ayos ng isang abogado upang pumunta sa bahay ni Ling Rui. Nagdulot ito matinding galit kay Ling Rui, dahil sinabi niya na ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya ang tungkol dito, kaya kaagad siyang bumaba upang hanapin si Lu Fangning. Pinagalitan niya si Lu Fangning bilang isang taong walang pakialam at gumagawa ng anumang paraan para makamit ang kanyang layunin na wala man lang paggalang sa damdamin ng ibang tao. Natahimik si Lu Fangning dahil kay Ling Rui, at
sa huli ay pinanood na lang siyang umalis. Kinabukasan, hinanap ni Lu Fangning si President Yang upang makipag-usap sa isang kooperasyon. Hindi inaasahang, nagpakita rin si Ling Rui sa hotel. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagsalita sa isa't-isa. Hindi inaasahang, nang pumunta si Ling Rui sa banyo, hindi sinasadyang narinig niya na balak ni President Yang na lasunin si Lu Fangning. Habang papauwi siya, lalo siyang nag-aalala, kaya kaagad siyang bumalik sa hotel at nag-alala na hanapin si Lu Fangning. Hindi inaasahang, sa sandaling binuksan ni Lu Fangning ang pinto, natuklasan ni Ling Rui na nakakadena na si President Yang. Ngunit pagkaalis nila sa hotel, bumalik ang sakit sa tiyan ni Lu Fangning. Nang makita ito ni Ling Rui, niyang tumawag ng emergency para tulungan siya. Hindi inaasahang, nagpumilit pa rin pumasok si Lu Fangning sa trabaho. Wala nang nagawa si Ling Rui kundi samahan siya. Nang matapos si Lu Fangning at lumabas na siya, hindi niya nakita si Ling Rui. Nadismaya siya at naisip na umalis na si Ling Rui. Ngunit hindi inaasahang bigla siyang sumupot na may dalang gamot na parang isang liwanag na nagliliwanag sa buhay ni Lu Fangning. Sa sandaling ito, hindi na nagkunwaring malakas si Lu Fangning at sinamantala niya ang pagkakataon na hilingin kay Ling Rui na ihatid siya sa bahay. Kahit nakauwi na sila, nagbuhos pa rin si Ling Rui ng tubig at binigyan siya ng gamot. Ngunit dahil ininom niya ang gamot nang walang laman ang tiyan, simula itong magkaroon ng masamang epekto, kaya kaagad siyang tumakbo sa banyo upang magsuka. Magluluto sana ng lugaw si Ling Rui para kay Lu Fangning, ngunit nang lumabas siya, nakita itong natutulog sa sofa, kaya kaagad niyang dinal si Lu Fangning sa silid. Sa sandaling tiningnan niya ito, nakita niya ang litrato ni Lu Fangning noong bata pa siya, na lubos na ikinagulat ni Ling Rui dahil si Lu Fangning pala ang kanyang kababata. Ang babaeng gustong lasingin ang kanyang crack husband para magkaroon sila ng relasyon bilang mag-asawa. Ngunit pagkatapos ng 3 baso ng alak, lasing na sinasabi ni Ling Rui kay Lu Fangning ang tungkol sa surgical knowledge. Dahil dito, nairita si Lu Fangning, bakit kahit lasing si Ling Rui, parang isang siruhano pa rin siya. Ling Rui, ayos ka lang ba? Dahil sa pagkabangga, nakatulog si Ling Rui. Nadismaya si Lu Fangning sa lalaking ito, kaya nagpasya siyang siya mismo ang gumawa ng paraan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsubok, wala pa rin siyang lakas ng loob. Kinabukasan, gising si Ling Rui na walang nangyari sa kanya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Lu Fangning na nakatitig sa kanya, nagulat siya at kaagad na umupo. Kahit na natuklasan ni Ling Rui na si Lu Fangning ang kanyang kaibigan noong bata pa siya, hindi niya ito sinabi sa kanya at ginising lang siya para kumain ng lugaw. Nagulat si Lu Fangning nang makita niyang malinis ang bahay, at nagluto pa si Ling Rui ng lugaw para sa kanya dahil hindi niya alam na mailutuan pala sa bahay. Kinabukasan, kukuha sana si Lu Fangning ng inumin, ngunit hindi inaasahang nakita niya ang card na iniwan ni Ling Rui. Nang makita ang mensahe na may isang taong palugit, labis na natuwa si Lu Fangning, kaya kaagad siyang hinanap si Ling Rui at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng card. Kahit na napakalinaw ng sinulat ni Ling Rui, gusto pa rin ni Lu Fangning na marinig mismo mula sa kanya, ngunit dahil puno ng mga kapitbahay ang paligid, nahihiya talaga si Ling Rui na magsalita. Dahil sa inip, hayagang tinanong ni Lu Fangning kung gusto siyang pakasalan ni Ling Rui, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Wala nang nagawa si Ling Rui kundi sabihan siya na sumunod sa kanya at dinala siya sa kanyang bahay. Nang hindi alam ni Ling Rui kung paano ipakilala siya sa kanyang pamilya, ipinakilala na niya ang kanyang sarili. Bilang resulta, nang marinig ng kanyang ina na si Lu Fangning siya, kaagad niya siyang tinawag sa loob ng silid at ipinakita sa kanya ang insidente ng pagbebenta ng sarili para sa pera. Sinabi ni Ling Rui sa kanyang ina na matagal na niyang kilala si Lu Fangning at kahit na siya ay kakaiba sa kanya ngayon, gusto niyang maglaan ng oras upang mas kilalanin pa siya. Nang marinig ito ng kanyang ina, sinabi niyang hindi bati iyon ang pag-ibig, kaya hindi niya ito pugilan. Bago sila umalis, biglang inakbayan ni Lu Fangning si Ling Rui at sumandal sa kanya, sinasabing kailangan nilang masanay sa mga ganitong kilos sa hinaharap. Hindi inaasahang, pagkatapos ng pagpupulong ng dalawang pamilya, biglang dumating si Tang Pingping at tinanong si Ling Rui kung bakit niya pinakasalan si Lu Fangning. Dahil ba sa utang niya sa kanya? Ngunit hindi inaasahang hinalikan ni Lu Fangning si Ling Rui sa harap ng lahat. Nakita mo na, sabi niya, talagang mahal namin ang isa't isa. Sa daan pa uwi, lantaran na naglagay ng makeup si Lu Fangning sa kotse, ngunit si Ling Rui ay halatang nailang. Nang makita niya ang marka ng lipstick sa kanyang labi, kaagad itong pinunasan ni Lu Fangning at sinadya pa niyang tuksuhin si Ling Rui. Ilang sandali pa, dumating na ang araw para kumuha sila ng marriage certificate. Kahit na sa tingin ni Lu Fangning ay napakaabala ng kasal, sa huli ay kailangan pa rin nilang magdaos ng kasal. Kaya ginawa niyang pangkomersyal na kaganapan ang kasal. Si Ling Rui, nakakagaling lang sa operating table, ay nagpalit ng formal na kasuotan at nagmamadaling pumunta sa venue. Inakbayan ni Lu Fangning ang kanyang ama na si Lu at lumapit kay Ling Rui, na nakikita ang lalaking kanyang minamahal na naging asawa niya. Labis na natuwa si Ling Rui sa loob-loob niya. Sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, naghalikan ang dalawa bilang panunumpa ng kanilang pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, abala si Lu Fangning sa pag-uusap sa telepono at pag-aasikaso ng trabaho. Si Ling Rui naman ay mag-isang nakaupo sa sofa. Alam na na-spray ni Lu Fangning ang kanyang paa habang nag-iinuman. Nagmamadaling lumapit si Ling Rui para alagaan siya. Kaagad na naalala ni Lu Fangning ang manual ng masayang kasal na binigay ng tiyahin niya, kaya sinadya niyang magkunwari na hindi siya makagalaw. Kahit na napakalinaw ng kanyang pahiwatig, walang ideya si Ling Rui at pinaupo
lang siya sa sofa. Wala nang nagawa si Lu Fangning kundi inumin ang alak kasama siya at humanap ng paraan para mapalapit sa kanyang asawa. Sinadya ng babae na gumulong mula sa kama upang makatulog sa sahig kasama ang kanyang contract husband. Sinadya pa niyang lumapit kay Ling Rui, ngunit hindi inaasahang umurong si Ling Rui. Ngunit habang siya ay umurong, lumapit pa rin si Lu Fangning. Sa huli, bigniyakap siya Lu Fangning at kunwaring tatakot, sinasabi na huwag siyang ulis. Wala nang nagawa si Ling Rui kundi aliwin siya. Nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Ling Rui, inisip ni Lu Fangning na malapit na makamit ang kanyang layunin. Ngunit hindi inaasahang sa sumunod na sandali ay nakaramdam siya ng kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ako makagalaw? Nang makita may intent pa rin si Lu Fangning, tinakan ni Ling Rui ang kanyang mukha ng kumot upang kumalma siya ng mag-isa at kaagad siyang umalis ng silid. Sa kanilang unang araw bilang mag-asawa, dinala ni Lu Fangning si Ling Rui sa kanilang bahay. Ngunit hindi inaasahang bago sila pumasok, hinawakan ni Ling Rui ang kanyang kamay at sinabing dapat ganoon ang tamang paraan. Sa anumang kaso, ngayon ay nagpapanggap sila na nag-iibigan. Hindi inaasahang, biglang bumalik si Lu Yirao sa bansa. Nang makita siya, kaagad na binitawan ni Lu Fangning ang kamay ni Ling Rui at tumakbo sa niya. Hinawakan ang kanyang kamay at sinabing hindi na niya siya papayagang umalis pa. Maalinsangan na hinimas ni Lu Yirao ang kanyang ulo na nagpaparamdam kay Ling Rui ng pagkabagabag. Nang marinig niya na ipinakilala ni Lu Fangning si Lu Yirao bilang kanyang nakababatang tiyuhin, doon lang niya naintindihan. Malinaw na kusang loob na nakipagkamay si Lu Yirao kay Ling Rui, ngunit lihim siyang nakikipagkumpetensya sa kanya. At napagtanto rin ni Ling Rui na hindi simple ang kanyang pagbalik sa bansa sa pagkakataong ito. Ngunit labis na natutuwa si Lu Fangning dahil si Lu Yirao ay nasa ibang bansa na sa loob ng 10 taon at sa loob ng 10 taon na iyon. Hindi siya bumalik kahit sino pa ang tumawag sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nagbago ang kanyang isip sa pagkakataong ito. Nakita ni Ling Rui na napakabata ni Lu Yirao at hindi siya mukhang tiyuhin ni Lu Fangning. Ngunit hindi inaasahang si Lu Yirao pala ang ampon ng kanilang pamilya at nakita niya si Lu Fangning na lumaki mula pagkabata. Kahit tinatawag siyang tiyuhin, mas parang nakatatandang kapatid siya. Bukod pa rito, siya ang pinakagusto niya sa pamilya, kaya pagkatapos maghugas ng kamay, balak sana niyang hanapin siya. Ngunit dahil dito, nagsiselo si Ling Rui, kaya gumawa siya ng mga dahilan para hindi siya makaalis. Sa mismong sandaling ito, nagdala ng prutas ang katulong kay Lu Fangning, ngunit nang makaalis ang katulong, biglang yakap ni Ling Rui si Lu Fangning at itinulak sa dingding. Takot na takot si Lu Fangning at hindi gumalaw. Napansin ni Ling Rui ang strawberry sa bibig niya at sinubukan pa itong tikman. Huwag kang gumalaw, tinitingnan ka ni Igaw sa pinto. Tumingin si Lu Fangning sa pinto, nakita niyang nakaalis na ang katulong at dali-dali niyang tinulak ang bibig ni Ling Rui, pagkatapos ay awkward na sinubuan siya ng isang strawberry. Habang kumakain, umupo sina Ling Rui at Lu Yier sa magkabilang gilid ni Lu Fangning. Nang makita ni Ling Rui na kusang uminom si Lu Fangning kasama si Lu Yier, hanap na siya nitong pinabayaan sa isang gilid, agad siyang kumuha ng isang piraso ng karne para sa kanya. Sino ang mag-aakalang sasabihin ni Lu Yier na hindi gusto ni Lu Fangning ang matabang karne, ngunit upang igiit ang kanyang pag-aari, sinadya ni Ling Rui na ilapit ang matabang karne sa bibig niya. Sa huli, napilitang kainin ito ni Lu Fangning nang umiiyak at nagkunwari pang masaya kasama si Ling Rui. Pagkatapos kumain, pinuri ni Lu Fangning si Ling Rui galing ng kanyang arte. Habang nagpupurihan ang dalawa, dumating si Lu Yier sa tabing dagat. Nang makita ni Ling Rui na balak siyang puntahan ni Lu Fangning, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Sa katunayan, dumating si Lu Yier upang magbigay ng regalo sa kasal. Narinig niya na kilala ni Ling Rui si Lu Fangning kaya sinadya niyang tanungin siya, alam mo ba kung ano ang gusto ni Lu Fangning? Syempre alam ko, ako ang pinakagusto niya. Yenwe, nakakainis. Asawa ko, matulog na tayo ng magkasama. Biglang naramdaman ni Lu Fangning na hindi maganda ang sitwasyon, kaya nagpalit siya ng posisyon sa kama at nag-spray ng pabango sa kwarto. Kahit na naamoy ni Ling Rui ang pabango pagpasok niya, hindi siya natinag at sa halip ay naglatag siya ng kumot sa sahig para matulog. Hindi ito kasama sa plano ni Fangning, kaya dali-dali siyang nagsabi na mahuhuli sila kung may papasok. Ngunit sinabi ni Ling Rui na nilock niya ang pinto, kaya pinagalitan siya ni Fangning na bukod sa paglock ng pinto. Wala na siyang ibang alam gawin. Kahit na malinaw na tinanggihan siya ni Ling Rui, hindi sumuko si Lu Fangning. Sinadya pa siyang mahulog mula sa kama at sinadya ring lumapit kay Ling Rui at sa huli ay niyakap siya upang pigilan si Fangning na gumawa ng labis. Mahigpit siyang iginapos ni Ling Rui at iniwan siyang mag-isa sa kwarto para kumalma. Paglabas ni Ling Rui sa sala, nakita niya si Lu Yier. Tinanong siya nito kung may insomnia ba si Lu Fangning. Sa totoo lang, si Lu Fangning ay laging may insomnia, ngunit gagaling lang ito kapag uminom siya gatas, kaya sinadya ni Lu Yier na maghanda ng gatas para sa kanya, ngunit sinubukan ni Ling Rui na kunin ang tasa ng gatas mula kay Lu Yier, at hindi siya bumitiw. Hindi alam ni Lu Yier kung ano ang problema ni Ling Rui at Lu Fangning, ngunit hindi niya pinapayagan na may saktan sa kanya. Para naman kay Ling Rui, ang taong may pinakamaliit na tsansa na saktan siya ay siya. Pagkatapos niyang sabihin ito, inagaw niya ang gatas mula kay Yier. Ngunit nang ibalik niya ang gatas sa kwarto, nakita niya natulog na si Lu Fangning at tila hindi siya komportable sa pagtulog. Dahan-dahang inikot ni Ling Rui ang kanyang ulo upang aliwin siya. Pagkagising niya kinabukasan, naramdaman ni Lu Fangning ang pagsisisi. Sinisi niya ang sarili sa labis na pagtulog noong nakaraang gabi dahil ang pinakamahalagang bagay ngayon
ngayon ay magkaroon ng anak. Kaya para maagang matapos ang planong ito, sinadya niyang ibaba ang kanyang balikat hiningi ang tulong ni Ling Rui. Hindi inaasahan, pagkatapos ng tawag sa telepono, si Ling Rui na may kaunting problema sa ospital at magiging abala siya sa susunod na linggo kaya hindi siya uwi sa gabi. Nang makita ni Lu Fangning na ilang araw nang hindi umuuwi si Ling Rui, nalayas siya ng kaunti at pumunta sa ospital para hanapin siya. Hindi niya inaasahan, pagdating niya sa ospital, nakilala niya si Tang Ping. Nag-away silang dalawa dahil Ling Rui. Sakto, may cake sa opisina ni Ling Rui na galing Tang Ping at nalaman pa ito ni Lu Fangning. Lalo na nang makita niya na hindi suot ni Ling Rui ang kanyang singsing sa kasal. Sumabog ang damdamin ni Lu Fangning. Sinabi niya nangako siya pananatilihin ang unduan, ngunit tumatanggap ng cake mula sa ibabae. Mayroon bang sinuman nakakakasal lang, ngunit ang asawa ay abala at hindi na alam ang naroroonan nito. Naaalala mo pa ba nakasal ka na? Lagi mo bang naiisip na may asawa ka na? Kailangan ba? Siyempre, kailangan. Ang mag-asawang bagong kasal ay hindi lang sapat ang pagsasabi ng mahal kita o ang paghawak sa kamay. Hindi tayo mukhang bagong kasal ngayon. Bago umalis, sinabi ni Lu Fangning kay Ling Rui na kung magkakaroon ng problema ang kanilang relasyon, ituturing itong paglabag niya sa kontrata. Kinabukasan, biglang pumunta si Ling Rui sa kumpanya para hanapin si Lu Fangning. Nang malaman ni Lu Fangning na off siya ngayon, sinabi niya na hintayin siya nitong matapos ang trabaho. Ngunit hindi niya inaasahan na si Lu Fangning ay isang workaholic at sobrang abala na hindi siya makahinto. Nang umalis na ang lahat, nakita ni Lu Fangning na naghihintay pa rin si Ling Rui, kaya tinanong niya kung bakit siya naghahanap sa kanya. Sa totoo lang, dumating si Ling Rui para sunduin si Lu Fangning at sabay na silang umuwi. Ang sandaling ito ay labis na nagpaganda ng mood ni Lu Fangning. Katatapos lang uminom ng malaking baw ng pangunahing karakter, nang hindi inaasahang hiningi ng kanyang asawa sa kontrata na dalhin niya ang tuwalya. Dahil walang magawa, ginamit ni Ling Rui ang isang stick para abutin ang tuwalya. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Lu Fangning na hindi niya ito maabot. Sinasabi ni Ling Rui na kailangan niyang umalis, ngunit nang marinig niya si Lu Fangning na lalabas ng walang suot, mabilis niyang inihagis ang tuwalya papasok. Ngunit pagkaupa lang, naramdaman ni Ling Rui ang init, kaya hinubad niya ang kanyang racket. Pagkatapos ay tumayo at kuha ng tubig, ngunit tila wala itong epekto. Sa huli, kinuha niya ang buong pitsel ng tubig at ininom, at nakita siya ni Lu Fangning na lumabas sa ganoong kalagayan. Sa simula, balak niya sanang tanungin kung bakit siya ganoon, ngunit nang matuklasan niya na naubos na ni Ling Rui ang sabaw na inihanda niya, agad siyang napasaya sa loob. Sinubukan niya pa sanang hikayatin si Ling Rui na maghubad pa ng damit, ngunit naisip ni Ling Rui na nagkakasakit siya. Bilang resulta, pagkarinig ni Lu Fangning dito, sinabi niyang nagpalit lang siya ng bagong shampoo at sinadya niyang sabihin kay Ling Rui na amuyin ito at tingnan kung may amoy. Sinadya pa niyang mahulog sa kanyang bisig, humingi ng tawad habang sinasabi na masyado siyang nagtagal sa pagligo, kaya nahilo siya, at sa huli ay sumandal pa sa balikat ni Ling Rui. Si Ling Rui naman ay nag-aalala na hindi niya makontrol ang sarili, kaya tumayo siya at itinulak si Lu Fangning upang umalis. Ngunit hindi niya inaasahan na tatawagin siya ni Lu Fangning, at mariin siyang itinulak sa dingding, sinasabing hindi niya maintindihan kung bakit siya rin ay mainit, at sinadya pa siyang tawaging asawa sa tabi ng taingan ni Ling Rui. Sa pagkakataong ito, lubos na nabulabog si Ling Rui, kaya binuhat niya si Lu Fangning papunta sa kama. Ngunit nang hahalikan na niya si Lu Fangning, biglang dumugo ang kanyang ilong. Ang bilis naman ng epekto. Ano ba ang pinainom mo sa akin? Kahit ano, okay lang. Kung ayaw mo, wag na lang. Ano ba ang pinagsasabi mo? Wag kang mag-inarte, umakyat ka na. Pinigilan ni Ling Rui si Lu Fangning sa kama, sinasabing kailangan niyang kausapin siya ng maayos. Muli niyang itinali si Lu Fangning, at sa pagkakataong ito ay naintindihan na niya ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Lu Fangning. Ito ay para lang makuha ang kanyang genes at magkaroon ng anak. Kahit na naiintindihan niya ang dahilan kung bakit niya ito ginawa, hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili niya. Hindi inaasahan, hindi lang siya gusto ni Lu Fangning dahil sa kanyang kagandahan, mataas na edukasyon, at mabuting pagkatao. Ang pinakamahalaga ay may utang pa siyang pera sa kanya. At pagkatapos magkaroon ng anak, hindi na siya gagambalain ni Lu Fangning, at ang kanilang kasal ay ayon sa kontrata na otomatikong magtatapos pagkatapos ng isang taon. Ngunit pagkatapos maipanganak ang anak, ang bata ay dapat mapunta kay Lu Fangning. Kung naipakita ni Ling Rui, maaari niyang gawin ito anumang oras. Sa totoo lang, hindi naman talaga balak ni Lu Fangning na panatilihin ang ama ng bata dahil kaya niyang pasa ang lahat ng responsibilidad sa pagpapalaki ng isang bata. Sinabi pa niya kay Ling Rui na palawakin ang kanyang isipan at sipin na tumutulong lang siya sa isang kaibig-ibig na babae na gustong magkaroon ng anak, ngunit walang ibang paraan. Nakahiga pa siya sa kama paringnan siya ni Ling Rui. Ang isang kaakit-at na babae na tulad niya, ang iba ay nagtagumpay na, at kahit hindi si Ling Rui, hahanap si Lu Fangning ng ibang tao para masakatuparan ang kanyang plano, ngunit hindi ito matanggap ni Ling Rui. Ang dalawang magulang na nagpapalaki ng anak ay nagkakaroon din ng maraming problema. Paano pa kaya si Lu Fangning na napaka-inosente? At saka, ang isang bata ay bunga ng pag-ibig ng dalawang tao. Ngunit hindi sila. Hindi inaasahan, pagkatapos marinig ni Lu Fangning, agad siyang nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Ngunit naramdaman ni Ling Rui na hindi ito sapat na sinasabi lang niya, kaya sa huli, hindi siya hihingi ng anak kay Lu Fangning. Huwag kang umasa sa ibang tao. Uwi ako sa bahay sa loob ng 2 araw. Nakaligo ang lalaki, ngunit hindi inaasahan na itutulak ng kanyang biyenan ang kanyang manugang na babae sa banyo. Nang makita ang
malabong anino sa likod ng kurtina. Tila walang emosyon si Lu Fangning sa labas, ngunit sa loob ay lihim siyang natutuwa. Nang iabot niya ang kanyang kamay upang hilahin ang kurtina, bigla ang nawalan ng kuryente. Bago pa siya makapag-react, ang ilaw sa banyo ay naging kulay lila. Mas mabilis pa si Ling Rui sa paghila ng kurtina, at maingat na sumilip si Lu Fangning sa pagitan ng kanyang mga daliri at palihim na tiningnan si Ling Rui sa tapat. Sa huli, natuklasan niya na nakahanda na siya at alam niyang pinakasalan siya ni Lu Fangning para lang magkaanak. Dahil sa galit, umuwi kaagad si Ling Rui sa bahay ng kanyang ina noong gabing iyon. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang gumising at patuloy na naglilinis. Napansin ng ina ni Rui ang hinormal na pag-ugali niya, kaya sinabi niya sa nakababatang tiyahin na tanungin siya kung ano ang dahilan. Ngunit nang magtanong ang nakababatang tiyahin kung nag-away sila ni Lu Fangning, agad na hiniling ni Ling Rui sa kanya na ibalik ang pera, na ikinatakot ng nakababatang tiyahin at humingi siya ng tawad bago umalis. Dahil dito, napilitan ang ina ni Ling Rui na utusan ang kanilang tiyahin na siyang pumunta upang alamin ang dahilan, dahil mula pagkabata ay sumusunod na si Ling Rui sa tiyahin. Ngunit hindi inaasahan, nang magsalita pa lang ang tiyahin kay Ling Rui, biglang may kumat sa pinto. Binuksan ni Ling Rui ang pinto upang tingnan kung sino, at nakita niyang sinundan siya ni Lu Fangning. Pagkapasok pa lang niya, naglagay siya ng mga gamit ng sanggol sa mesa, at isa-isa niya itong ipinakita sa kanyang ina. Ang mga salita ay nagpapakita ng malinaw na pagnanais na magkaroon ng anak, ngunit hindi inaasahan sinadya ni Ling Rui na guluhin ito. Sinapa nga niya sa kanyang ina na ang pagkakaroon ng anak ay magulo. Ang mga salita ng dalawa ay nagpato sa ina ni Ling Rui, kaya sa huli ay tinawag niya si Lu Fangning sa kwarto upang kausapin siya ng pribado at tinanong kung ano ang naisip niya dahil sinabi niya na gusto niya ng anak at ngayon naman ay ayaw. Nang malaman niya gusto rin ng ina ni Ling Rui na magkaroon ng apo, nagsimula siyang umarte. Sinabi niya na samantalang hindi pa magkakaroon ng apo ang ina ni Ling Rui dahil hindi pa sila parang mag-asawa ni Ling Rui mula nang ikasal sila at hindi sila tulad ng mag-asawa na iniisip niya. Wala bang problema ang anak mo? Wala namang problema, hindi ko alam. Nagduda ang ina ni Ling Rui na may problema sa kalusugan ang kanyang anak. Agad-agad, hinila niya ang dalawang kapatid na babae upang handa ng masustansyang sabaw at sinabi kay Lu Fangning na bantayan si Ling Rui sa pag-inom. Ngunit sa sandaling ito, gusto lang ni Ling Rui na paalisin siya. Nang makita na kahit anong sabihin niya ay ayaw siya malis, sinabi ni Ling Rui na hindi magtatagumpay ang kanyang plano. Hindi inaasahan na isusumbong ni Lu Fangning ito sa ina ni Ling Rui. Dahil walang magawa, inubos ni Ling Rui ang gamot. Sa gabi, nang makita na maliligo si Ling Rui, tinawag ng tatlong tao si Lu Fangning upang pag-usapan ang plano. Pagkatapos ng pag-uusap, palit na itinulak ng ina ni Ling Rui si Lu Fangning sa banyo. Hindi niya asahan na andan si Ling Rui dahil natlasan niya ang ng app na tao. Pagkatapos nito, sinabi ni Ling Rui na hindi siya uwi sa loob ng ilang araw. Nang makita na matigas ang ulo ni Lu Fangning na ayaw umalis, sinabi ni Ling Rui na matulog siya sa sahig. Ngunit paano naman siya papayag? Ginagamit pa niyang kontrata upang kutin si Ling Rui. Sinasabing kailangan niyang makipagtulungan sa kanya sa tao ito at gawin ang lahat ng hinihiling ng pap ng mag-asawa. Hindi inaasahan na binago ni Ling Rui ang ilang probisyon ng kontrata. Nang makita ni Lu Fangning na nag-iingat siya ng husto, agad niyang sinabi na gusto niyang palitan ang kanyang partner. Matapos sabihin ito, akmang tatayo na sana siya upang umalis, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Ling Rui sa kanya na ang pakikiapid sa loob ng kasal ay kasalanan niya, kaya ang kanyang pera, bahay, at kumpanya ay kailangang hatiin sa dalawa. Pagkapasok pa lang ng babae sa kwarto, hindi inaasahan na biglang lumabas ang kanyang asawa sa kontrata. Niyakap siya, binuhat, at inilagay ng diretso sa kama. Ngunit nang hahalikan na ni Ling Rui si Lu Fangning, nataranta si Lu Fangning at sinabing maghintay siya ng kaunti. Matagal na tayong naghihintay, hindi ba gusto mo lang magkaroon ng anak? Nataranta si Fangning at tumakbo palabas. Alam ko na hindi ka maglalakas loob. Noong araw na iyon, nagbihis si Lu Fangning ng damit ng isang at nuntahan si Ling Rui. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkapasok pa lang niya sa ospital, nakita niya na nagagalit ang pamilya sa kasalukuyan kay Ling Rui. Ngunit hindi matanggap ni Lu Fangning na inaapi siya, kaya hinila niya si Baijing upang tulungan si Ling Rui. Ngunit hindi inaasahan na pipigilan siya Baijing. Kahit na patuloy na ipinagtatanggol ni Lu Fangning si Ling Rui, wala siyang magawa kundi sabihin na ang pagiging sinasabihan ng masama ay bahagi rin ng trabaho ng isang surgeon. Sa isang lugar, buti na lang at binigyan ni Hila si Ling Rui ng kalahating araw na pahinga, ngunit hindi inaasahan na dinala siya ni Lu Fangning sa isang amusement park. Ngunit sa sandaling ito, wala sa mood si Ling Rui na maglaro. Hindi inaasahan, hinila siya pabalik ni Lu Fangning, sinabing ako ang magbabayad para sa iyo ngayon, at inupahan pa niya ang isang carousel para lang sa kanya. Nakita ni Ling Rui na maraming tao sa likod ang gustong maglaro, kaya sinabi niya kay Lu Fangning na papaglaruin din sila, at sinabi naman ni Lu Fangning na basta masaya siya ay okay lang. Nang makita niyang kinukuhanan siya ng litrato ni Lu Fangning, naalala ni Ling Rui noong bata pa, nakaupo si Lu Fangning sa carousel, at kinuhanan din niya ito ng litrato sa ganoong paraan. Sa piling ni Lu Fangning, bumalik ang ngiti sa mukha ni Ling Rui, at magkasama silang nanatili sa amusement park. Matapos ang isang masayang hapon, paglabas nila ng park, nakakita sila ng nagtitinda ng cotton candy, kaya bumili si Lu Fangning ng isa para sa sarili niya para kay Ling Rui.
Ngunit nang paalis na si Ling Rui, isinandal siya ni Lu Fangning sa puno at nagpanggap na isang domineering female Ji na pilit na nagpaparamdam ng pag-ibig na isang napakalang eksena. Kahit ang mga batang dumaan ay nagreklamo, pagkatapos maglaro buong araw, umuwi si Lu Fangning na may dalang teddy bear. Sa totoo lang, dinala ni Lu Fangning si Ling Rui sa parke para lang aliwin siya sa sarili niyang paan. Hindi niya inaasahan na ang afternoon leave pala ni Ling Rui ay siya ang humingi at hindi niya sinadyang naibgar ito. Dahil dito, medyo nagalit si Ling Rui dahil ayaw niyang masyadong makialam si Lu Fangning sa trabaho at buhay niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang marinig ito, tinanong naman ni Lu Fangning kung kasama ba siya sa buhay ni Ling Rui. Kahit na sinabi ni Ling Rui na kontrata lang ang relasyon nila, agad na hindi natuwa si Lu Fangning at sinabing ang lahat ng ginawa niya ngayong araw ay para lang mapasaya siya. Ngunit naisip ni Ling Rui na ginagawa lang niya ito para magkaanak sila nang makita niyang abala si Lu Fangning sa usapin ng pagkakaroon ng anak. Kaya tinanong siya ni Ling Rui kung mahal ba niya ito. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Lu Fangning na walang kinalaman ang pagmamahal dito. Ngunit para kay Ling Rui, dapat mayroon. At matapos marinig ito, ginamit ni Lu Fangning ang dahilan na mag-asawa sila para ipagtanggol ang sarili. Lu Fangning, gusto mo talagang magkaanak, diba? Gustong-gusto mo. Kung ganoon, sige, susundin kita. Subukan natin na kusa nating gagawin ito. Ngunit siguraduhin mo na hindi ka tatakas. Deal, hindi tatakas. Pagkababa ni Ling Rui kay Lu Fangning sa kama at akmang hahalikan na sana ito, bigla siyang itinulak ni Lu Fangning at umupo. Kitang-kita ni Ling Rui na natatakot si Lu Fangning, ngunit matigas ang ulo nitong ayaw aminin, kaya ginang makita ito ni Ling Rui, sinabi niya na lumapit na ito sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan tatayo si Fangning at sasabihin sa kanyang maghintay sandali bago lumabas ng silid. Paglabas niya, mabilis siyang kukendi para kumalma, pagkatapos ay pinilit ang sarili na maging handa sa pag-iisip bago bumalik sa silid. Pero nang hinahan niya si Ling Rui, bigla ito mitaw at niyak siya. Ang lalaking unang pagkakataon ay bumili ng sanitary napkins para sa kanyang asawa sa kontrata at nalito siya sa iba't ibang uri nito. Inakala ng mga baeng dumaan na isa ang manyak, kaya mabilis na kinuha ni Ling Rui ang pare-produkto na hawak nila pagtapos ay nagpanggap na kalmado at umalis papuntang banyo ng kababaihan. Sinamantala niya ang pagkakataon na walang nakakakita, paibigay ito kay Lu Fangning. Paglabas ni Lu Fangning, narinig niya na aalis na sana si Ling Rui, kaya nagpanggap siya na sumasakit ang kanyang tiyan at sinabing sa tuwing mayroon siyang regla ay masakit talaga at kailangan niya ng aalaga. Inalok ni Ling Rui na ihatid siya sa bahay nang makita ang magulong bahay. Ipinaliwanag ni Lu Fangning na masyadong naging abala kamakail para maglinis at hindi man daw ganito kadalas, ngunit hindi masyadong pinansin ni Rui. Sa halip, nasa kusina siya, nagpakulo ng tubig habang naglilig ng mag-isa. Sa di kalaunan, sumakit ng matindi ang tiyan ni Lu Fangning kahit na ginamit ni Ling Rui ang bote mainit na tubig para ipainit siya niya. Hindi niya inaasahan na magpapanggap si Lu Fangning na mahina at igiit na makatulog si Ling Rui sa tabi niya. Nang makita niya itong nasasaktan, humiga si Ling Rui sa tabi niya, ngunit hindi pa rin mapakali si Lu Fangning. Minsan ay nakatiti kay Ling Rui at minsan naman ay humihiling na basahan ng libro. Hindi niya inaasahan na nang hawakan ni Ling Rui ang libro, natuklasan niyang puro ito libro tungkol sa edukasyon ng mga sanggol, kaya tinanong niya si Lu Fangning kung bakit gusto nitong magkaanak. Ngunit hindi sinabi ni Lu Fangning ang totoong dahilan. Sinabi lang niya na matagal na siyang nabubuhay ng mag-isa at gusto niyang maranasan na may tumatawag sa kanyang nanay pagkatapos ng trabaho. Nang makita niyang hindi siya binabasahan ni Ling Rui, tinanong ni Lu Fangning kung pwede siyang yakin. Nang makita ni Ling Rui na hawak ni Lu Fangning ang kanyang tiyan dahil sa sakit, inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ito, na ikinatuwa ni Lu Fangning, ngunit nang makatulog na ito, umalis si Ling Rui sa silid. Kinaumagahan, pagising niya, hindi niya nakita si Ling Rui, lumabas si Lu Fangning, at hindi niya inaasahan na makikita si Ling Rui na naghahanda ng almusal. Ibinigay niya ito mismo kay Lu Fangning, na sinabihan siya na pumunta na sa trabaho, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon pala itong gustong sabihin. Pagkatapos niyang marinig ito, binitawan ni Lu Fangning ang almusal, dahil sa huli ay kailangan din itong pag-usapan, ngunit ayaw niyang makipaghiwalay. Hindi niya inaasahan na humingi ng tawad si Ling Rui sa kanya. Sa totoo lang, masaya siya sa park, ngunit ang kasi ito ay nagmula sa isang maling bagay, kaya nagalit siya kay Fangning, at kasabay nito, sinabi rin niya hindi dapat niya ito husahan agad-agad. At sinabing hindi siya karapat-dapat magkaanak at mag-alaga ng isang bata, ngunit hindi kasama sa plano ang mga ito. Kung ito ang tunay na layunin nito, sa tingin niya ay hindi siya ang tamang tao, kaya iminungkahi niya kay Fangning na tapusin na ang kanilang kasal, at handa ang panagun ang lahat ng kahihinatnan. Ayaw mo ba? Pero kung magmamatigas ka, hindi na ako mag-aana. Hindi kailangan gawin yon, alam ko ang mga sinasabi ko ngayon, at sa tingin ko ay niloloko mo ako. Sinabi Lu Fangning kay Ling Rui na hindi lang siya nagpakasal sa kanya para magkaanak, di para na rin i-promote ang niya ng future. Sa ngayon, hindi pa opisyal na inilulunsad ang brand, kaya kung makikipaghiwalay siya, ay Ling Rui ngayon at mabunyag ang lahat, siya ang unang hindi magpapatawad kay Ling Rui. Pagdating naman sa bata, pwede naman silang magkaanak ulit 1 taon mula yon. Mula yon, balik sila sa kanilang contractual relationship. Nga pala, umuwi ka ng maaga mamaya para hindi sila maghinala. Kung ayaw mo sa akin, pwede mo akong tahan. Tanggihan mo ako, bakit ako paulit-ulit na itinatanggi at totoong damdamin ko? Itatanggi ang pag-ibig ko para sa iyo, dahil ba sa ganoon, mukha kang espesyal at matagumpay. Lu Fangning, tigilan mo na, galit ako sa'yo. Lu Fangning, tigilan mo na, galit ako sa'yo.
Kahit na lumipat na si Ning sa apartment, iginiit ni Ling Rui na matulog sa sala at sinabi pa na kailangan niyang pumunta sa business trip bukas. Sa labas, nagpanggap si Lu Fangning na maayos at pumayag, ngunit pagkatapos umalis ni Ling Rui, nagkaroon siya ng ilusyon. Nakita niyang bumalik si Ling Rui at binigyan siya ng gatas at tinulungan siyang magtupi ng damit sa opisina. Niyakap pa nga ni Lu Fangning si Ling Rui, na labis na ikinagulat ng kanyang assistant. Ngunit hindi niya inaasahan na pag-uwi niya sa bahay noong gabing iyon, matutuklasan niya na nagluluto pala si Ling Rui sa kusina. Kahit na nakikipag-usap siya kay Lu Fangning, inakala ni Lu Fangning na isa itong ilusyon, kaya sinadya niyang lapitan at sundutin ito. Lumabas na kinansela ng airline ang flight, kaya hindi makakaalis si Ling Rui. Nang malaman na nagmeeting ito buong araw sa telepono, inalok siya ni Lu Fangning na maghapunan sa labas. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Ling Rui na mas gusto niyang kumain kasama ang pamilya at handa siyang magluto para sa kanila. Sinabi ni Lu Fangning na gusto niya talagang yakapin si Ling Rui ngayong araw, kaya tinanong niya kung papayag ba ito. Nang makita niyang tumango si Ling Rui, niyakap siya ni Lu Fangning ng mahigpit at hindi na binitiwan. Sinundan niya si Ling Rui saan man ito pumunta, kaya hindi ito makapagluto. Pilit niyang nilinlang si Lu Fangning na sumandal sa pader para kunin isang bagay, ngunit biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Lu Fangning ng pinto, dire-diretsong pumasok si Tang Pingping sa bahay. Lumabas na hindi sinasadyang nalaman ni Pingping ang katotohanan tungkol sa kanilang kasal, kaya dumating siya para ipagtanggol si Ling Rui. Ngunit hindi niya inaasahan sinamantala ni Lu Fangning ang pagkakataon para magtapat ng pag-ibig. Nang makita ito, mabilis na hinawakan ni Ling Rui ang kanyang kamay at sinabing napasaya ng kanilang kasal, at pagkatapos ay umalis na si Tang Pingping. Kahit na totoo ang pagtatapat ni Lu Fangning, inakala ni Ling Rui na ito ay isang impulsibong desisyon at nagtatampo lang siya kay Tang Pingping. Kahit gaano pa man niya idiin ang kanyang tunay na damdamin, hindi pa rin naniwala si Ling Rui. Magkasama silang nakahiga sa kama at hindi makatulog, kaya para mapaniwala si Ling Rui sa kanyang totoong damdamin, naghanap si Lu Fangning ng chef na magtuturo sa kanya kung paano magluto. Ngunit paano matututo agad ang isang taong hindi pa nakakagluto, kaya sinadya itong papalitan ng take-out. Nang makauwi si Ling Rui, nagsinungaling siya at sinabing siya ang nagluto. Ngunit nang matikman ni Ling Rui ang sabaw, nahuli siya nito. Hindi niya inaasahan na pagdating ni Ling Rui, makikita niya ang take-out na lalagyan ni Lu Fangning sa tabi ng basurahan. Hindi sinasadyang natuklasan ng lalaki na ang kanyang asawa ay nakikipagtalo sa ibang lalaki para sa isang bagay. Ay, pakita mo naman sa akin. Sandali lang, pakita mo lang. Hindi taga pwede. Lu Fangning, agad na lumapit si Ling Rui at hinila si Lu Fangning palayo kay Beijing. Nagkaintindihan ang dalawa at nagtanungan kung ano ang ginagawa nila roon. Bagamaki, sinabi ni Ling Rui na pumunta siya sa kalapit na supermarket para mamili. Halang hindi naniwala si Lu Fangning dahil malayo ito sa bahay. Nagtanong si Beijing kung sino si Ling Rui at sinabi ni Lu Fangning na dumaan lang ito at sinabi rin na huwag nang pansinin. Matapos sabihin ito, sinimulan niyang paalisin si Ling Rui. Ngunit hindi niya inaasahan na igigiit ni Ling Rui na hintayin si Lu Fangning na umuwi at umupo pa nga ito upang ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ni Lu Fangning na kung ang ginagawa si Ling Rui, pumunta na lang ito sa ospital. Dahil sa huli, kailangan ng mga pasyente doon ang tulong niya. Hindi niya inaasahan na nang marinig ni Beijing na si Ling Rui ay isang doktor. Labis siyang nagulat dahil ang kasalukuyang papel niya ay bilang isang doktor. Ngunit pinuna siya ni Ling Rui na sinasabing masikip ang kanyang white coat. Nang marinig ito, hindi man lang nagalit si Beijing at hinawakan pa nga niya ang kanyang script at hiniling kay Ling Rui na turuan siya ng mga medikal na termino. Lumapit pa ang mga staff sa set at tinanong si Ling Rui kung interesado siyang maging artista at nag-alok pa ng malaking sweldo. Sa huli, napilitan si Lu Fangning na sabihin na asawa niya si Ling Rui. Agad na labis na natuwa si Ling Rui. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang tumayo si Lu Fangning, itilak ng malakas si Ling Rui, at sinabi kay Beijing na kung gusto nitong gumanap ng maayos bilang isang doktor, pumunta na lang ito sa bahay niya. Ngunit pagkapasok pa lang sa pinto, tinanong na ni Ling Rui si Lu Fangning kung bakit niya dinala si Beijing sa bahay. Kahit na sinabi ni Lu Fangning na si Beijing ay pwedeng maging brand ambassador ng furniture company, naramdaman pa rin ni Ling Rui na hindi kailangan na dalhin ito sa bahay. Sa huli, nang marinig ito ni Lu Fangning, sinabi pa niya na bata at masigla si Beijing, at sinabi pa na pagkatapos niyang dumating, mas maganda tingnan ang bahay. Dahil dito, labis na nagselo si Ling Rui, kaya sinadya niyang tawagin si Beijing na bata, at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin, at magluluto siya para dito. Sinabihan pa ni Lu Fangning na gusto ni Ling Rui na magluto. Dahil dito, lalong nagselo si Ling Rui, kaya umalis siya at bumalik sa kwarto niya. Kahit na partner lang si Lu Fangning at Beijing, naisip ni Ling Rui na mukha siyang matanda ngayon dahil sa pagpuri ni Lu Fangning kay Beijing. Kaya sinadya niyang magsuot ng puting damit para makuha ang atensyon ni Lu Fangning, ngunit hindi naman siya pinansin ni Lu Fangning. Nakikipag-usap lang siya kay Beijing, kaya wala nang nagawa si Ling Rui kundi ang magluto ng mag-isa. Nang marinig niya si Beijing na sinasabing 1 metro 80 ang taas niya, agad na sinabi ni Lu Fangning na ang mga lalaking 1 metro 80 ang taas ang pinakagusto niya, at inalok pa nga niya si Beijing ng isang inumit. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para
nagpapahiwatig na mahina uminom si Ling Rui. Hindi na nakayanan pa ni Ling Rui ito, kaya kinuha niya ang kutsilyo sa kusina at lumapit kay Fang Ning at tinanong kung saan siya nagkulang. Ipinapaliwanag pa niya na dahil lang sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay, may mga taong walang ginawa kundi magbasa ng mga libro, uminom kaunting at magbasa ng mga medikal na termino na napakabing. Hindi niya alam kung bakit may mga taong gustong magbasa ng mga karanasan sa pagpapalaki ng anak. Sinak ni Lu Fangning si Ling Rui at sinabing iset up niya ang taong iyon para sa kanya. Ininsulto niya ang kanyang asawa bilang induwag habang pipuri si Baijing ng isang tunay na lalaki. Nagpa siya kay Ling Rui na makikumpetensya kay Baijing at tingnan kung sino ang mas tunay na lalaki. Nang makita ito, mabilis na hinawakan ni Lu Fangning ang kamay ni Ling Rui at sinabing huwag nitong bulabin ang bata. Galit na naglakad-lakad si Ling Rui na may hawak na kutsilyo sa kusina at pagkatapos ay simula na naman silang mag-away ni Lu Fangning. Mabilis na tumakbo si Baijing sa banyo at tinawagan ang kanyang manager para humingi ng tulong. Paglabas niya ay nakita niyang nag-aaway pa rin ang dalawa, kaya tinakpan niya ang kanyang tenga at sinubukang umalis. Ngunit hindi siya tinantanan ni Ling Rui at Lu Fangning at tinawag pa siyang bumalik. Salamat sa inyong tinuruan niyo ako ng mahalagang aral. Ano ang natutunan mo? Ano ang natutunan mo? Ang pag-ibig ay nakakabaliw, paalam. Hipag, nag-organisa ka ba ng birthday party para sa kapatid ko? Sa araw ng birthday ng kapatid ko, namatay ang ate namin. Nang marinig niya ang balitang ito, agad na natigilan si Ling Rui dahil kakakuha lang niya ng birthday party para kay Lu Fangning. Nalaman niya ang nalalapit na karawan ni Lu Fangning sa pamamagitan ng kanilang marriage certificate, kaya nagplano si Ling Rui na mag-organisa ng party para sa kanya. Nagpagawa pa nga siya ng cake na mailarawan niya at naghanda na ibigay ang kanyang sarili bilang regalo kay Lu Fangning. Maingat din niyang pinalamusyan ang bahay at nagsuot pa nga ng teddy bear costume ng kanyang kabaho. Ngunit sa sorpresang ito, halatang medyo nalito si Lu Fangning, lalo na nang igay sa kanya ni Ling Rui ang regalo. Naalala niya ang eksena ng banggaan ng kanyang ate, at nang makabawi siya, nagdahilan siya na may mahalagang gagawin sa trabaho at kailangan niyang umalis. Bago siya umalis, partikular siyang nagpasalamat kay Ling Rui. Ngunit nang makalabas siya, nagsisi siya dahil napagtanto niyang huli na nanais siyang sorpresahin ni Ling Rui para sa kanyang kaarawan. Binuksan niya ang regalo ni Ling Rui at natuklasan na may barya sa loob. Nagtataka siya kung bakit barya ang ibinigay ni Ling Rui at bigla siyang huminga ng malakas, kaya nahulog ang barya. Biglang nawala ang barya sa kanyang kamay. Mag-subscribe sa channel ng Lala School upang hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Hindi niya inaasahang hindi sinasadya niyang matuklasan na si Ling Rui ay namumuhunan at medyo maganda ang kita. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, malapit na niyang mabayaran ang utang niya kay Lu Fangning na agad na nagdulot sa kanya ng pag-alarma. Sa sandaling ito, bumalik si Ling Rui mula sa labas at nang makita si Lu Fangning na nakatayo sa balkonahe, lumapit siya sa tabi nito. Tinanong niya kung gumaling na ang pakiramdam nito at kung may paborito siyang restaurant. Nang marinig ito, hindi mapakali si Lu Fangning kaya nagdahilan siya na pupunta sa banyo. Pagkapasok niya sa banyo, naalaala niya na sinabi ni Ling Rui na gusto niyang kanlahin ang kanilang kasuan sa kasal. Kaya hula ni Lu Fangning ay gusto siyang hiwalayan nito. Tamang-tama, nawala niya ang barya na ibinigay ni Ling Rui at sinisisi niya ang sarili sa hindi pagkaalam kung paano mag-asikaso sa pag-ibig. Nagpasya siyang hindi lang siya upo at maghihintay. Kaya kinabukasan, umupa siya ng mga tao para paubusin ang tubig sa lawa at pagkatapos ng ilang paghahanap. Sa huli, nakita niya ang barya. Ang lalaki ay natulog kasama ang kanyang kontratadong asawa sa iisang kama sa unang pagkakataon. Nakakagulat, pareho silang sobrang kinakabahan at hindi sila nagsalita ng matagal. Kahit na buong araw silang nagbiyahe, hindi sila nakaramdam ng pagod, kaya naghawak sila ng kamay. Hindi inaasahang biglang tinanong ni Lu Fangning kung kailangan nilang maghanda. Pagkarinig nito, hinaplos ni Ling Rui ang kanyang buhok at umupo. Sinabi niyang may ilang bagay na hindi kailangang paghandaan. Ngunit nang akmang hahalikan na niya si Lu Fangning, biglang tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Tang Pingping. Agad na isinara ni Lu Fangning ang pinto. Habang nagtataka sila kung bakit nandoon si Tang Pingping, narinig nila ang boses nito mula sa katabing kwarto. Nagalit si Lu Fangning at nagdesisyong maglit ng kwarto. Ngunit ito lang tanging in sa buong bayan. Balak ni Ling Rui na hayaan na lang muna sa araw na iyon, ngunit hindi sumang-ayon si Lu Fangning. Sa halip, hinalikan si Ling Rui at humiga sa kama. Ngunit hindi inaasahan, kumanta si Tang Pingping mula sa katabing kwarto. Balak sana ni Ling Rui na iayain si Lu Fangning sa isang hapunan para magtapat sa kanya. Ngunit inakala ni Lu Fangning na gusto siyang makipaghiwalay nito, kaya lagi niya ito iniiwas. Sa kawalan ng pagpipilian, naghintay si Ling Rui sa kumpanya. Malinaw na tapos na sa trabaho si Lu Fangning, ngunit narinig niyang inanyayahan siya ni Ling Rui na maghapunan, nagsinungaling siya na marami pa siyang kailangang tapusin. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Ling Rui na magtrabaho lang siya at hihintayin siya nito at sinamahan niya si Lu Fangning pabalik sa opisina. Sa panlabas, mukhang nagtatrabaho si Lu Fangning, ngunit lihim niyang pinagmamasdan si Ling Rui na hindi umalis. Nagsinungaling si Lu Fangning na pupunta siya sa banyo, ngunit tinanong siya ni Ling Rui kung saan siya pupunta, na nagpatakot kay Lu Fangning at naghanap siya ng isa pang dahilan upang makaiwas.
Nang marinig ni Lu Fangning na bibili si Ling Rui ng pagkain, agad siyang nagsabi na hindi siya gutom. Dati, palaging itinatanggi ni Ling Rui ang kanyang nararamdaman para sa kanya, hindi dahil wala siyang emosyon, kundi dahil hindi siya naglakas loob na aminin ito. Para sa kanya, mahalaga ang kaayusan, ngunit naramdaman niya ang tunay na damdamin ni Lu Fangning. Kaya, nais niyang tanungin si Lu Fangning kung nais ba niyang magsimula ng pag-ibig mula sa kanilang kasal. Si Lu Fangning, syempre, ay masayang-masaya dahil matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Pagkatapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon, hinawakan ni Lu Fangning ang kamay ni Ling Rui para magpakuha ng litrato at ginamit ang litratong iyon bilang profile picture nilang dalawa. Kahit pagbalik nila sa kanilang silid, puno sila ng pagmamahal. Kinabukasan, hinatid ni Lu Fangning si Ling Rui sa trabaho. Kahit na pumasok na si Ling Rui sa ospital, sinundan siya ni Lu Fangning at nakita niya ang isang babaeng nurse na nag-aabot ng gamit kay Ling Rui. Agad siyang nakaramdam ng selos, kaya lumapit siya kay Ling Rui at sinabing may nakalimutan siya at bigla niya itong hinalikan. Nagpakita sila ng easy sa lahat. Pagkalipas ng ilang araw, inihatid ni Ling Rui si Lu Fangning sa kanilang hometown. Nagkataon na bumaba sila ng isang stop ng mas maaga. Kahit na sinabi ni Ling Rui na maaari silang sumakay sa sasakyan ng isang kakilala, hindi inasahan ni Lu Fangning na ito ay isang tricycle. Ikinahiya pa niya na may kambing sa sasakyan at pinipilit niya ang kakilala na ibaba ito. Sinabi pa niya na handa siyang bilhin ang kambing, ngunit ayaw niya itong itago. Kaya, sinabi niya na maaari nilang itali ang kambing sa tabi ng kalsada at balikan ito sa kanilang pagbabalik. Ano bang problema niya? Ang babae ay hindi sinasadyang nakita muli ang kanyang dating asawa. Hindi niya inaasahan na ngayon ay napapalibutan siya ng dalawang magagandang babae. Naglakas loob si Lu Fangning na batiin si Ling Rui, ngunit hindi niya inaasahan na lalampas lang siya ng walang pakialam, na parang hindi niya ito kilala. Agad na nadismaya si Lu Fangning. Kahit na malayo na si Ling Rui, nanatili pa rin siyang nakatayo sa parehong lugar at naligaw ang kanyang isip maging sa isang pulong. Hindi inaasahang nang bumili siya ng mga bagay sa tindahan, muli niyang nakita si Ling Rui. Nang makita niya si Ling Rui na nakangiting nakikipag-usap sa ibang babae, nakaramdam ng pagkabalisa si Lu Fangning. Nang mapansin niyang pumasok din si Ling Rui sa tindahan, dali-dali siyang nagtago sa likod ng tinapay para matakpan ang kanyang mukha. Fangning, matagal na tayong hindi nagkikita. Ano na naman ito? May bagong eksena na naman. 6 na taon na ang nakalipas, nakatanggap si Ling Rui ng abiso na mag-aral sa ibang bansa, ngunit hindi siya masaya. Dahil ang kumpanya ni Lu Fangning ay nagkaproblema, at ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang kanyang assistant na si Gao Erfan. Hindi inaasahang si Gao Erfan ang kasintahan ng kanyang ate. Nangyari na noong taong iyon, nagpadala si Lu Fangning ng mensahe sa kanyang ate, umaasang makakapunta ito upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Hindi inaasahan, sa daan ay naaksidente sila. Balak ni Gao Erfan na mag-propose sa kanyang ate sa araw na iyon, ngunit natanggap niya ang balita ng pagkamatay nito. Ibinuhos niya ang lahat ng responsibilidad kay Lu Fangning. Kaya, hindi lang niya gusto na maalala ni Lu Fangning na ang araw ng kanyang kaarawan ay ang araw ng pagkamatay ng kanyang ate, kundi gusto rin niyang sirain ang kumpanya ni Lu Fangning. Pagkatapos malaman ang balita, agad na umalis si Ling Rui sa kanyang interview at nagpunta sa kumpanya ni Lu Fangning para samahan siya. Tinanggihan pa niya ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa para kay Lu Fangning. Nang malaman ito ng nanay ni Ling Rui, partikular siyang nakipagkita kay Lu Fangning, umaasang kakausapin niya si Ling Rui at papayagan siyang mag-aral sa ibang bansa. Doon lang nalaman ni Lu Fangning na para sa kanya, kaya tinanggihan ni Ling Rui ang magandang pagkakataon na iyon. Kaya pumunta siya kay Lu Yexiao at humingi ng tulong para kay Ling Rui dahil may koneksyon si Lu Yexiao sa larangan na iyon. Bagaman pumayag si Lu Yexiao na tulungan si Lu Fangning, hindi masaya ang pakiramdam ni Lu Fangning sa kanyang puso. Pagkatapos maayos ang lahat, naglakad siya pauwi at hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Ling Rui. Sa sandaling nakita niya si Ling Rui, ipinahayag ni Lu Fangning ang kanyang damdamin sa kanya at tumakbo siya para yakapin ito ng mahigpit. Pagkatapos nilang makauwi, nagkaroon sila ng isang magandang gabi. Hindi inaasahan na kinabukasan, umalis si Lu Fangning. Nagising si Ling Rui at nakita niyang nawawala na ang mga gamit ni Lu Fangning. Kaya lumabas siya sa sala, hindi inaasahang nakita niya sa mesa ang barya na ibinigay niya sa kanya at isang kasunduan sa diborsyo. Agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa, kaya dali-dali siyang lumabas para hanapin siya. Ngunit hinanap niya siya sa lahat ng lugar na madalas niyang puntahan, ngunit hindi niya pa rin makita ang anino nito sa dami ng tao. Nang aksidenteng nakita ng babae ang kanyang dating asawa, hindi niya inaasahang may isang babae na nag-aanyaya sa kanyang uminom ng kape. Sinilip ni Lu Fangning ang mga ito, ngunit hindi inaasahang nagpaalam si Ling Rui at pumasok sa tindahan. Kahit na nagpapanggap si Lu Fangning na pumipili ng mga bagay, lumapit pa rin si Ling Rui para batiin siya. Wala siyang magawa kundi ngumiti ng pilit. Nang makita ni Ling Rui na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, ibinigay niya sa kanya ang kape na nasa kamay niya. Ang biglaang pag-aalala ay nagpalito kay Lu Fangning. Salamat, ngunit dapat mawasan ang inom ng kape. Hindi ito ganda para sa iyong kalusugan. Nagpaalam si Ling Rui at akmang aalis na. Ngunit bago siya umalis, isinasang kinuha niya ang mga dokumento ni Fangning. Patuloy siyang sinundan ng tingin ni Lu Fangning. Nakita niya itong lumabas at naglakad kasama ang babae kanina. Nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Lu Fangning. Kasabay nito, nalito rin siya. Bakit minsan ay hindi pinapansin ni Ling Rui, ngunit minsan naman ay nag-aalala siya para sa kanyang tiyan. Habang siya ay nag-iisip, biglang muling lumitaw si Ling Rui. Lumapit pa siya sa harap niya at tinanong kung mayroon ba siyang hindi nasasabi sa kanya. Agad na nabahan si Lu Fangning.
dahil naisip niya alam na ni Ling Rui ang tungkol sa pag-ira ni Lu Yi. Ngunit bago pa man siya makaip ng isagot, kinuha na ni Ling Rui ang kanyang mga dokumento. Sinasabing nagkamali siya ng kuha. Sinamantala pa niya ang pagkakataon yayain siya. Agad na pumayag si Fang Ning nang hindi nag-iisip. Pagkatapos niyang mag-isip, nakaupo na Ling Rui sa tabi niya. Nang marinig niyang muling binanggit ni Ling Rui ang tungkol sa pagkain, hindi alam ni Lu Fang Ning kung paano sasagot. Nang makita niyang tinanong ni Ling Rui ang tungkol sa kanyang kamakailang kalagayan at kung mag-isa siyang umuwi, si Lu Fang Ning na may mabigat na damdamin ay biglang tumayo. Humingi siya ng paumanhin, di lang dahil bigla siyang umalis noon. Kasabay nito, ipinaliwanag din niya na hindi siya bumalik para guluhin ang buhay ni Ling Rui. Sinabi pa niya na pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga gawain sa bansa, aalis na siya agad. Nang marinig ito, mahinang sinabi ni Ling Rui na alam na niya. Ngunit hindi maintindihan ni Lu Fang Ning kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Hindi inaasahang nagpatuloy si Ling Rui, sinabing huwag na siyang uminom ng kape dahil hindi maganda ang kanyang tiyan. Nang medyo awkward si Lu Fang Ning, may isang tao na hindi sinasadyang sinipa ang isang bola sa kanyang direksyon. Nang makitang tatama ito kay Lu Fang Ning, agad na niyakap ni Ling Rui si Lu Fang Ning para protektahan ito. Noon, pagkatapos lumabas ng bansa si Lu Fang Ning, nabuntis siya, bagaman sa huli ay ligtas na naipanganak ang bata. Ngunit noong panahong iyon, aba siya sa pagsisimula kanyang negosyo at pag-aalaga Lu Yi, kaya madalas siyang abala na halos wala siyang tulog. Si Ling Rui naman ay naging isang propesor na at inanyayahan pa siyang magsalita sa universidad. Hindi inaasahang bumalik din si Lu Fang Ning sa bansa para sa trabaho at nasa parehong universidad kay Ling Rui. Pagbalik niya, hindi sinasadyang nakita niya ang pangalan ni Ling Rui at agad na bumalik sa kanyang isipan mga alaala tungkol kay Ling Rui. Binalak niyang alisin ang anunsyo, ngunit hindi inaasahang bigla siyang pinigilan ng ibang tao. Kaya, nahihiya siyang inayos ito. Pagkaalis niya, hindi sinasadyang nabangga niya ang ibang tao. Gayunpaman, nang humingi siya ng paumanhin sa taong iyon, bigla niyang nakita si Ling Rui. Agad na yumukod si Lu Fang Ning. Nagkunwari pa siya lapit sa taong nabangga niya, umaasang sa ganitong paraan ay maiiwasan niya si Ling Rui. Ngunit hindi inaasahang parang hindi siya nakita ni Ling Rui at masayang nakipag-usap sa kasama nito at mampas. Ling Rui, matagal nang nakalimutan ka ni Lu Fang Ning. May anak siya sa ibang lalaki. Nang marinig niya ang balitang ito, labis na nagulat si Ling Rui. Agad niyang ibinaba ang bag ng cheese at nagpunta bahay ni Lu Fang Ning para alamin ang katotohanan. Hindi inaasahang nakasalubong niya si Shen Zhuo na kasama si Lu Yi bagam nakilala Lu Yi na siya si Uncle Do. Ipinakilala ni Shen Zhuo si Lu Yi bilang kanyang anak. Gayunpaman, hindi nawala ang pagduda ni Ling Rui. Kaya umupo siya at tinanong si Lu Yi, si Lu Fang Ning ba ang nanay mo? Nang marinig niya ang sagot ni Lu Yi na, lubusang nawala ng pag-asa si Ling Rui. Umalis siya nang hindi man lang nagpaalam. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho, balak ni Lu Fang Ning na makake at umalis kasama si Lu Yi. Hindi inaasahang biglang dumating si Shen Zhuo, sinabing mayroong isang art district umaasa na ang kanilang mga tatak ay kasama. Nang makitang pumayag si Lu Fang Ning, sinama siya ni Shen Zhuo upang makagkita sa kinatawa ng tatak. Naging maayos ang kanilang pag-uusap at agad silang nagkasundo sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Ngunit nang umalis ang kinatawa ng tatak, natuklasan ni Lu Fang Ning na malapit pala si Ling Rui sa kanila. Pagkatapos magpaalam sa kinatawa ng tatak, dumiretso si Ling Rui sa harap ni Lu Fang Ning. Nakilala ni Shen Zhuo na siya ang ama ni Lu Yi, kaya nagdahilan siya para umalis. Hindi inaasahang hinawakan ni Lu Fang Ning ang kamay. Ngunit hindi maintindihan ni Lu Fang Ning ang ibig niyang sabihin, kaya hinilan niya sugat ang kamay ni Shen Zhuo at tinanong si Ling Rui kung may napansin siya. Nang makita ito, mabilis sinabi ng Tor na bitawan niya ang kamay nito at sinabihan siyang huwag maging masyadong mayabang at walang intensyon si Ling Rui kanya dahil malalim ang nasaktan ng kanyang dating asawa. Inilarawan din niya si Lu Fang Ning bilang taong walang damdamin at bilang resulta, agad na sumagot si Lu Fang Ning, sinasamantala ang pagkakataon purihin ang kanyang sarili. Bagaman interesado si Ling Rui sa naririnig niya, kasabay nito, ipinakita rin niya nang makitang pumasok si Ling Rui. Agad na nagkunwari si Lu Fang Ning na masakit ang kanyang tiyan, umaasang makakaalis siya. Hindi inaasahang pinigilan siya ni Ling Rui at sinabing maaaring seryoso ang pananakit ng tiyan at kailangan niyang suriin ng mabuti. Dinala pa niya ito sa kanyang opisina at tinanong ang eksaktong lokasyon ng sakit. Nang makita niyang hindi na siya makakapagkunwari pa, nagsinungaling na naman si Lu Fang Ning na sumasakit ang kanyang tiyan. Sa pagkakataong ito, naniwala si Ling Rui at nagreseta pa siya ng gamot para sa kanya dahil madalas naman talaga siyang sumasakit ang tiyan dati. Ngunit nang kukunin na ni Lu Fang Ning ang reseta, hinawakan ni Ling Rui ang kanyang kamay at hindi ito binitawan. Fang Ning, ang numero ng telepono ko ay hindi nagbago at ganoon din ang sa iyo. Nagpasalamat si Lu Fang Ning at nagmamadaling umalis. Kinabukasan, namasyal sa bayan sina ate at kuya. Hindi sinasadyang narinig ang pag-uusap nina Lu Yu at Shen Zhuo, kaya nalaman nilang si Lu Yu ay anak ni Lu Fang Ning. Pag-uwi nila, ayaw nilang sabihin kay Ling Rui, ngunit laking gulat nila na tuwang-tuwa si Ling Rui at kumain pa ng chips. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman nilang nakita niya si Lu Fang Ning sa ospital. Nang makitang hindi pa rin niya makalimutan si Lu Fang Ning, binuhusan siya ng malamig na tubig ni ate. Sinabi na tagal na siyang kinalimutan ni Lu Fang Ning at may anak na rin siya sa iba.
Nagpanggap na sweet ang lalaki sa kanyang ka-blind date. Gusto niyang makuha ang atsyon ng kanyang ex-wife. Ngunit biglang dumiretso papasok ang anak ng kanyang ex-wife. Hinawakan ang kamay niya at tinawag na tatay. Nang makita iyon ay nagmamadaling pumasok si Lu Fangning. Hinahawakan ang kwelyo ni Luyu Uyu at gustong hilahin pabalik ang anak ay humihingi siya ng paumanhin kay Ling Rui. Mama, nagkataon lang, nandito rin si Papa. Paano mo nalaman na ito ang papa mo? Ikaw ba ang papa niya? Napagtanto ni Lu Fangning na nadulas siya. Nagsisi siya. Kahit na magkasama nilang hinila pa uwi si Uyu sa kanilang lugar, ngunit hinatid pa rin ni Ling Rui ang bata pa uwi dahil gusto niyang sagutin siya ni Lu Fangning ng seryoso. Anak ba ninyong dalawa si Luyu Uyu? Nang makitang tumbo si Lu Fangning at sinabing 5 taon na ang bata, tinanong ni Rui kung nalaman niyang buntis siya katapos iwan ang kasunduan sa diborsyo at umalis. Hindi itinanggi ni Lu Fangning at humingi pa ng paumanhin kay Rui. Gusto ni Ling Rui malaman kung bakit hindi niya sinabi sa kanya at bakit niya maging pinalaki ang bata sa ibang bansa. Nang marinig si Lu Fangning na nagsabing ayaw niya siyang abalahin, kinwestiyon siya ni Ling Rui kung alam niya ba ang ginagawa niya. Sa nakalipas na 6 na taon, ito ang unang pagkakataong tinawag siyang tatay ni Luyu Uyu. Ngunit inisip niyang biro lang iyon nang ni Lu Fangning ang kasunduan sa diborsyo at umalis nang walang paalam. Galit na galit siyang naghanap sa kanya o tulad ng pag-sponsor ni Lu Fangning sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa ay para sa kanyang ikabubuti, nagsasakripisyo para sa kanya. Sinasabi niya na ginagawa ni Lu Fangning ang lahat para sa kanyang ikabubuti, ngunit nagpasya siya ng walang pahintulot niya, ito ba ay dahil ayaw niya siyang abalahin. Sa huli, inaang Effie Van Fnin na hindi niya maintindihan at agad siyang umalis. Nang gabing iyon naalala niya ang mga salitang sinabi ni Lu Fangning sa kanya at halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Samantala, nang makita ni Lu Fangning si Luyu na maihawak na manika ni Ling Rui at walang tigil sa pagwag ng tatay, natanto niya kanyang pagiging kasarili dahil naging 5 taon na walang ama ang kanya. Kaya nag-text siya kay Ling Rui at gustong makipagkita sa kanya. Sa totoo lang, pagkita si Lu Fangning kay Ling Rui para pag-usapan ang problema ni Luyu Uyu. Tungkol sa nangyari kay Luyu Uyu, humingi siya ng paumanhin kay Ling Rui at sinabing mali siya, taas puso siyang yumuko kay Ling Rui at sinabing babawi siya sa kanilang dalawa. Ngunit sinabi ni Ling Rui na mayroong isang paraan para mabawi ang 5 taon na pagkukulang niya bilang ama at umaasa siyang ibibigay sa kanya ni Lu Fangning ang karapatan sa pag-aalaga bata. Ngunit hindi pumayag si Lu Fangning. At saka, idinagdag ni Ling Rui na ang kasalukuyang trabaho ni Lu Fangning ay hindi angkop para sa pagpapalaki ng anak, mahirap ding makahanap ng kapareha, at sinabi pa na ito ang pinakamahusay na solusyon. Hindi ako maghahanap ng tatay para sa anak ko, Ling Rui, sumusumpa ako na hindi ako maghahanap, hindi ako maghahanap ng kapareha. Kung hindi, magkita na lang kayong dalawa ng mas madalas. Magkita ng mas madalas, magkita pa ng mas madalas, 1 linggo sa loob ng 1 buwan, o kalahating buwan, o paano kung paghahati 4 ng 1 buwan. Sa huli ay nangako si Lu Fangning na siya mismo ang kahatid kay Luyu Uyu. Nang marinig iyon, nasiyahan si Ling Rui at umalis, ngunit kinabukasan, tinuruan ni Lu Fangning si Luyu Uyu ng mga masasamang gawain. Ang layunin ay upang kamuhian ng pamilya ni Ling Rui ang bata. Habang sabik na naghihintay si Ling Rui sa mag-ina sa bahay. Ang resulta ay si Luyu Uyu lang ang dumating, pagkatapos niyang tanong si Luyu Uyu ay nalaman niyang hinatid lang siya ni Lu Fangning sa ibaba, umalis na. Ngunit nang ipakilala na ni Ling Rui si Luyu Uyu, biglang sumigaw si Luyu Uyu. Ngunit hindi iyon ikinagalit ng 3 matatanda sa bata. Dahil matamis niyang pinuri ang lola niya ng todo, hanggang sa oras ng hapunan, nang marinig si Luyu Uyu na tinawag si Ling Rui na tatay, ngayon lang nalaman ng mga matatanda na anak siya ni Ling Rui at Lu Fangning. Kumuha ng dahilan ang lalaki na bantayan ang anak para manatili sa bahay ng kanyang ex-wife. Ngunit naisip ng kanyang ex-wife na gusto niyang makasama siya sa pagtulog. Agad siyang kinabahan at walang tigil sa pag-inom ng tubig. Ngunit biglang dating si Ling Rui at tanong si Fangning, hindi ba dapalinan mo akong tubig? Bakit ikaw ang nauminom? Walang nagawa si Lu Fangning. Napilitan si Lu Fangning na magsinungaling na malamig. Agad siyang nagpakulo ng mainit na tubig para kay Ling Rui. Ngunit biglang pinigilan siya ni Rui at kinuha ang bahang ng tubig. Silbing okay lang sa kanyang inumin. Ngunit nakita niya kaakit-akit na hitsura ni Ling Rui habang umiinom. Humanga si Lu Fangning at walang tigil sa paglunok. Sinabi niya kay Ling Rui na umuwi muna siya ngayong gabi at bumalik bukas ng umaga para pag-usapan ng malinaw ang Kahit na inilipat Lu Fangning si Luyu Uyu sa bahay ni Ling Rui, nang makitang hindi pa rin umuuwi ang kanyang anak, naaalala si Lu Fangning na makumbili siya, kaya pumunta siya sa harap ng pinto bahay ni Ling Rui. At gusto niyang kunin ang kanyang anak, ngunit lang binuksan ng nanay ni Ling Rui ang pinto, at nakita siya ay agad niyang isinara ang pinto. Hindi rin siya gusto ng matandang tiyahin. Tanging ang bunsong tiyahin lang ang nagkunwaring magtapon ng basura sa kanya. At lihim siyang binigyan ng papel, sinabing nasa ospital si Luyu Uyu, ngunit nang dumating siya sa ospital, narinig niyang may kasintahan si Ling Rui at sakto namang nakita ni Lu Fangning si Luyu Uyu na kasama si Wu Shai.
Bukod pa rito, patuloy na nilalambing ni Luyu si Yi, hindi lang niya sinasalinan ng tubig si Yi at tinanong pa kung gusto ba siya ni Yi. Matapos alaman ni Lu Fangning na si Yi ang ka-blind date ni Ling Rui, agad siyang nagsislos. Sa sandaling ito, nakilala ng isang nurse si Lu Fangning, katinanong niya ang nurse kung anong hitsura niya. Narinig niyang maganda pa rin siya, gaya ng tea. Naggay ng makeup si Lu Fangning at tiwala siyang pumasok sa loob para kung si Luyu at ipinakilala ang sarili bilang ex-wife ni Ling Rui. Halatang alam din ni Yi ang kanyang pagkatao, kaya nilait niya siya at sinabi pang hindi karapat-dapat na isakripisyo ni Ling Rui ang kanyang pangarap para sa kanya. Ngunit hindi nasiyahan si Lu Fangning pagkatapos marinig iyon, agad niyang ipinagtanggol ang kanyang ex-husband at ipinagmalaki pa kung gaano siya kabuti ni Ling Rui at pinuri siya ng todo. Kahit na si Ling Rui ay nakatayo sa labas ng pinto at nakikinig, hindi siya pumasok hanggang sa nakita niyang patuloy na inaabala ni Lu Fangning si Yi. Bigla siyang lumabas at habang hinihila si Lu Fangning ay humihingi siya ng paumanhin kay Yi. At sinabi pa na imbitahan niya itong kumain sa ibang araw. Nagkatuwaan silang dalawa sa harap ni Lu Fangning at pagkatapos nilang ilabas si Luyu, tinanong ni Ling Rui si Lu Fangning kung bakit niya siya pinupuri sa harap ni Yi. Ngunit sinabi ni Lu Fangning na para iyon kay Luyu at agad namang binunyag ni Luyu ang kanyang kasinungalingan. Sinabi na wala siya doon kanina. Agad na sinabi ni Lu Fangning sa bata na umupo sa gilid at nang marinig niyang susunduin ni Lu Fangning ang bata, agad na sinabi ni Ling Rui hindi niya kayang iwan si Luyu. Ngunit ganoon din si Lu Fangning. Kaya, tayong tatlo ay magkasundo. Kaya, tayong tatlo ay magsama-sama, pumunta ka at si Yuyu sa lugar ko. Bakit hindi ka bumalik? Masyado kang abala o may sakit? Mo ba ako nas kahit kauti? Sa tingin mo ba ay ex-husband mo lang ako? Kaya wala akong karapatang pigilan ka. Humarap siya sa isang serye ng mga tanong mula kay Ling Rui. Hindi alam ni Lu Fangning kung paano sumagot at hindi siya nakapag-react. Bigla siyang hinalikan ni Ling Rui at pinatawad pa siya sa pag-alis niya nang walang paalam 6 taon na ang nakakaraan. At sinabi na gustong magkabalikan, at nang makitang hindi pa naiintindihan ni Lu Fangning ang ibig sabihin ng magkabalikan, agad siyang nagpaliwanag na magsasaulit sila, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Lu Fangning, hanggang sa pinatunayan iyon ni Ling Rui sa pamamagitan ng aksyon, at sa pagkakataong ito ay ginantihan din siya ni Lu Fangning. Sa oras ng pagtulog, sadyang inilapit ni Lu Fangning ang dalawang kumot, ngunit nang marinig ang mga yapak ni Ling Rui, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpanggap na natutulog. Nang makita iyon ni Ling Rui, tahimik siyang humiga sa kama, at naghandang halikan muli si Lu Fangning, ngunit umiwas si Fangning, bago pa siya tawag ni Ling Rui. Dinilat niya ang kanyang mga mata at ipinaliwanag na hindi pa siya handa sa pag-ibig. Ngunit sinabi sa kanya ni Ling Rui kanina, mayroong mga bagay na hindi na kailangang ihanda. Ngunit nang makita niya na kinakabahan pa rin si Lu Fangning na hawak ang mot, sa huli ay hinalikan lang ni Ling Rui kanyang noo at bumalik sa kanyang unan, sinabi ang good night at naghanda para matulog. Ngunit biglang lumon si Lu Fangning at tiningnan siya. Walang nagawa si Ling Rui at sinabi kung ganoon pa siya. Hindi niya alam ano ang mangyayari. Takot si Lu Fangning at bilis na tumalik. Ang resulta ay kusang loob na nawakan ni Ling Rui ang kanyang kamay at sila say parehong nakaranas ng isang mapayapang gabi. Kinaumagahan, pagbangon ni Lu Fangning, nakita niya na nakahanda na ang almusal ni Ling Rui. Sinadya niyang tanungin si Lu Fangning kung kakain ba siya. Nang makitang tumango si Lu Fangning, hiningan siya ni Ling Rui ng bayad para sa almusal. Habang tulala si Lu Fangning, hinila ni Ling Rui ang kanyang kamay na may hawak na toothbrush at hinalikan siya sa labi. Agad na nagulat si Lu Fangning, pagkatapos ay sinabi ni Ling Rui na punasan siya sa bibig ni Lu Fangning. Walang magawa si Lu Fangning kundi sundin ito, ngunit nang malapit na silang mag-almusal, kinuha ni Ling Rui ang mga chopsticks ni Lu Fangning at hiniling na pumayag siya sa 3 bagay. Una, magiging tapat siya sa lahat ng bagay kay Lu Fangning at umaasa siyang ganun din. Si Lu Fangning, ikalawa, tinanong niya si Lu Fangning kung kailan siya magpapakasal sa kanya dahil sa issue sa tiwala kay Lu Fangning. Kailangan niya ng legal na garantiya. Ikatlo, mahal niya si Lu Fangning. Laking gulat ni Lu Fangning matapos marinig iyon. Nang makitang hindi pa rin siya sumasagot, nagbiro si Ling Rui na walang almusal para sa kanya. Ngunit bigla siyang niyakap ni Lu Fangning mula sa likuran at sinabi ang I love you ng huli at hindi lang isang beses. Agad na tuwang-tuwa si Ling Rui, ngunit nang halikan na sana niya si Lu Fangning, biglang lumabas si Luyu mula sa kanyang silid. Kahit na sinabi ni Luyu na wala siyang nakita at agad din siya bumalik sa kanyang silid. Ngunit si Ling Rui at Lu Fangning ay nahihiya at hindi na nakapagpatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali, naghanda si Ling Rui ng maingat at lumuhod sa harap ni Lu Fangning para mag-propose. Siyempre, sumang-ayon si Lu Fangning. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa huli ay nagkasama ulit ang dalawa at naging mag-asawa. Di tatapos ang pelikula at ngayon, paalam at hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood. Bye-bye.